Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Unahin nating pag-usapan itong inilabas po na video ng Itbulaga sa kanilang page na kung saan ay pinakita nga dito yung ginagawa po ng mga staff and crew ng programang Itbulaga at sino-sino ba yung mga nasa likod ng programa po or segment na gustong-gusto po natin katulad po ng GB5. So siya po mga kadabarkads ang BTR department staff na kung saan nag-handle po ng GB5. So siya po yung mga nag-handle ng mga napapanood po natin ng mga AI ni Karen, ni Maine Mendoza. So siya po mga kadabarkads ay Dabarkads since 2016. While Nikki naman po mga kadabarkads na Head of Video Management na Dabarkads na since 2012. Siya naman po mga kadabarkads yung nag-handle po ng commercial load pag overtime na, ganyan. So pinakita po yan ng Itbulaga mga kadabarkads. Nakita natin yung hirap ng ginagawa nila, yung pressure, pero gustong-gusto po nila yung ginagawa nila mga kadabarkads. Sabi nga po nitong si Nikki, may fulfillment no, na nararamdaman sila after po ng programa. So nagtagal daw siya sa Itbulaga since 2012 kasi siya kasi love na love niya talaga yung kanyang ginagawa mga kadabarkads. So hindi naman kasi tayo tatagal sa kung anong ginagawa natin kung hindi natin ito minamahal. Kaya kudos sa mga staff and crew na nasa likod po ng programang Itbulaga mga kadabarkads dahil talagang grabe din po yung sakripisyo at dedikasyon na binibigay po nila para lamang pumapaganda yung programa at maganda yung maideliver sa atin na mga palabas. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa dapat nating abangan ngayong Friday, June 5, 2026, 10:30 PM para naman yan kay Jerome Ibardome na kung saan ay nag-guest nga po siya mga kadabarkads sa channel po ni Brian Yamsuan. Sabi nga dito, paano mangharanang isang King of Rock and Roll gamit ang OPM? This coming Friday sa session with Brian Yamsuan, bibigyan buhay ng ultimate clone na si Jerome Ibardome, ang swabe at iconic voice ni Elvis Presley na may kasamang Pinoy twist. Dito lang yan sa Billionaire News Channel po mga kadabarkads. June 5 ngayong araw po yan, 10:30 PM. Free TV Channel 31 at Signal Channel 24, Converge Channel 74, and Sky Cable Channel 33. Samsung TV, TZL, Smart TVs. So ayan po mga kadabarkads, nag-guest po pala sa Billionaire News Channel si Jerome Ibardome. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kadabarkads ang tungkol dito sa isa sa mga TVJ producer na kung saan ay pinuputakti ngayon at inakusahan pa po na nagtumanggap daw po ng mali-maleta mga kadabarkads. Etong si Senator Tito Soto na agad naman pong itinanggi syempre ni Tito Soto. Sabi po niya, "I will not dignify such because I was not a senator from 2022 to 2025. The name they mention na Eya Corao na tumanggap ay si Mark. Mark died in 2015. And shinare po yan ng anak ni Tito Soto, na si Shara Soto sa kanyang Instagram story. And eto pa nga po yung shinare ni Shara Soto mga kadabarkads. Sabi dito, since Soto reply to allegation that a former Marine gave delivered money to him, OMG, noon pa yan. Sinabi ko, I will not dignify such because I was not a senator from 2022 to 2025. The name they mention na Eya ko daw na tumanggap ay si Mark. Mark died in 2015. Ano ba? So, ayan po mga kadabarkad. Syempre, tinanggi po yan ni Tito Soto na wala po yung katotohanan kasi hindi po siya senador 2020 to 2025. Ngayon lamang ulit siya naupo mga kadabarkads, 'di ba? So, ilang taon siyang nagpahinga mga kadabarkads bago po siya muling makatakbo sa
senador. Kaya sana sa mga nababatikos dyan kay Tito Soto, wag po munang maniwala sa mga kung ano-anong lumalabas sa mundo po ng social media. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Boss Joey De Leon mga Kadaberkads na hopefully ngayong araw at sa Sabado po ay makita na po natin siya sa programang Eat Bulaga. Pero syempre hindi naman natin minamadali ang pag-appear ni Boss Joey De Leon sa Eat Bulaga kasi siyempre, ang mas importante po yung kanyang kalusugan, mga kadaberkads, na dapat ay kanyang tutukan. And dahil nga po sa pagka-miss ng ilang mga daberkads natin, nag-viral po ito mga statement ni Boss Joey De Leon. Sabi nga po dito, sundin nyo ang payo ni Sir Joey De Leon, siguradong happy wife, happy life. Payo ko lang sa mga kalalakihan, kesa mababae ka, pagandahin mo na lang ang asawa mo. Simple pero may laman ang mensahe ni Joey De Leon para sa marami. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na anyo kundi tungkol din sa pagpapahalaga, respeto at pag-aalaga sa taong kasama mo sa buhay. Sa panahon ngayon, maraming mag-asawa ang busy sa trabaho, pamilya at iba't ibang responsibilidad. Minsan nakakalimutan na rin nating iparamdam sa partner natin kung gaano siya kahalaga sa atin. Hindi naman kailangang mamahali ng regalo para mapasaya ang asawa. Kahit simpleng effort, compliment o quality time lang malaking bagay na para maramdaman nilang espesyal sila araw-araw. Marami rin ang naniniwala na mas tumitibay ang relasyon kapag parehong nag invest ang pagkapareha sa isa't isa. Kapag may suporta, respeto at appreciation, mas nagiging masaya at matatag ang pagsasama. Sa huli, kanya-kanyang paraan man ang bawat relasyon, mahalaga pa rin ang pagiging tapat, maalaga at present para sa taong pinili nating mahalin. Baka nga naman nasa simpleng pagpapahalaga lang ang sekreto ng tunay na happy wife, happy life. So yan po yung payo ni Boss Joey De Leon mga kadaberkad sa mga may asawa na po and syempre sa mga kalalakihan na dapat irerespeto and pahalagahan natin yung mga asawa. 'Di ba? Same feeling or mutual or vice versa dapat pinapahalagahan po talaga para magtagal yung samahan and syempre manaig po mga kadaberkads yung happy life. So ito po yung mga simpleng mga payo ni Boss Joey na talaga namang tumatak sa isipan po ng marami na dapat ay sinasaalang-alang po natin, pinapahalagahan natin. So nagba-viral po yan ngayon kasi namimiss nila ng husto si Boss Joey De Leon mga kadaberkads. Kasi nga naman di na po natin siya nakikita, ilang weeks na ba. So malapit na sigurong mag-isang buwan ano. So sana makabalik na po si Boss Joey De Leon sa Itbulaga pero hindi po yan mangyayari kung hindi po tayo sabay-sabay at lahat mananalangin para po sa kanyang kagalingan and kalakasan po syempre ng kanyang pangangatawan. Kaya ipag-pray natin mga kadaberkads yung mabilis at agarang pagaling ni Boss Joey para makita na natin siya sa programang Eat Bulaga. Kailangan po kasi ng clearance ng doktor bago siya makabalik ulit sa Eat Bulaga. Pero syempre, hindi naman natin minamadali. Kung bagay, kung kaya niya na po makabalik sa Eat Bulaga, then ayun, pwede na siguro yan mga kadaberkads, no? Kaya pagaling ka lang dyan, Boss Joey De Leon. Nandito lang kaming mga supporters, laging nag-aabang at nag-aantay sa inyo na pagbabalik sa Eat Bulaga. So paano mga kadaberkads, hanggang dito na lang pong update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.